LGBTQ brothers and sisters in this house. Maybe you're wondering, did God make a mistake when He made me? God is like Jonah. He looks at you and He smiles. And you give Him so much joy just by being you. You have rejected yourself, God accepts you. He puts His arms around you. My friends, you are His house. And you are the holiest place on planet Earth. You are holier than a church. You are holier than any temple. You are holier than any other place in this world because God dwells in you. Alright mga ka-good news, dito kinakailangan natin maging malinaw at maging maingat. Totoo, hindi nagkamali ang Diyos sa kanyang paglikha. Pero hindi ibig sabihin nito na lahat ng nararamdaman o desire natin ay tama na ayon sa kanyang salita. Yan ay maling conclusion. Sa Genesis chapter 1 verse 27 ang sabi, nilalang ng Diyos ang lahat, lalaki at babae. Ibig sabihin may malinaw na design at purpose ang Diyos sa kanyang paglikha. At ang identity ng tao ay hindi nakabase sa feelings, kundi sa purpose at design ng Diyos. Sinabi ni Bo Sanchez na God accepts you just as you are. Kailangan nating linawin yun. Oo, tinatanggap ng Diyos ang tao, pero hindi niya iniiwan ng tao sa kasalanan. Sa Romans chapter 5 verse 8 ang sabi, habang tayo ay makasalanan pa, namatay si Kristo. Tinanggap ka ng Diyos hindi para manatili sa kasalanan, kundi para iligtas at baguhin ka. Sinabi pa ni Bo Sanchez, you give Him joy just by being you. Mga ka-good news, hindi sapat ang simpleng pagiging sarili mo para maging kalugod-lugod sa Diyos. Ang nagbibigay ng lugod sa Diyos ay ang buhay na sumusunod sa kanyang kalooban. Sabi sa John chapter 14 verse 15, kung iniibig ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. At yung sinabi pa ni Bo Sanchez that you are His house, kailangan din natin itong itama. Sa Bible, ang tao ay nagiging templo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at bagong kapanganakan kay Kristo. Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 ang sabi, ang inyong katawan ang templo ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, hindi automatic ay lahat tahanan ng Diyos. Kasi hindi lahat anak ng Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa mga taong tunay na may relationship kay Kristo. At ito ang pinaka-importante. Ang problema ng tao ay hindi nagkamali ang Diyos sa pagkalikha. Ang problema ay, ang tao ay nahulog sa kasalanan. At ang solusyon, hindi affirmation, kundi redemption kay Kristo. So mga ka-good news, maging malinaw tayo. Hindi ito hate. Hindi ito pag-atake sa tao. Lahat tayo ay mahal ng Diyos, pero ang tunay na pag-ibig ng Diyos, hindi lang tumatanggap. Ito ay nagbabago. At kung ikaw ay nakikinig ngayon, hindi ka tinawag ng Diyos para manatili kung saan ka. Tinawag ka niya para magsisi, magbago, at magkaroon ng bagong buhay kay Kristo. At doon mo mararanasan ang tunay na pagtanggap, hindi ng mundo, kundi ng Diyos. What are your thoughts? I-type mo sa comment section. Pag-usapan natin.